Skip Tan, bro, welcome to the show. Thanks, Zach. Thanks for inviting me. Game. Game. What's the most embarrassing moment you had here in Australia? Based from my experience when I arrived 4 years ago, yung pinaka-embarrassing na experience ko is usually when we talk to someone who has an authority back in the Philippines, we say ma'am and sir. So when I was working in Pizza Hut, tinatawag ko yung manager ko na sir for 3 consecutive weeks. Until na-fed up siguro na sabi niya, please stop calling me sir because I'm not a sir. You just call me by my first name. Nakakaya kasi parang, okay, ganun pala dito. Hindi ko pala alam. Hindi mo alam na ganun pala dito. And same din sa uni ko na babae yung professor. Ma'am, puro ma'am. Kala mo college no? Pero yun, medyo nakakahiya kasi hindi ko alam. But lesson learned. So, ano sabi ng workmates mo, pinagano ka ba? Sinabihan ka nila na, parang ano to, weird naman ito. Hindi nila alam kasi alam nilang bago ako. At alam nila na galing ako sa Philippines and that's how we call someone na may authority, diba? To show respect, mom and sir. Eh, hindi pala ganun dito. So, well, syempre, pinagtawanan nila ako on their backs, but like, ganun talaga. Okay. If someone offered you 10 million pesos to move back permanently sa Pilipinas, will you do it? Kung bibigyan ako ng 10 million para umuwi permanently sa Philippines, based sa aking sitwasyon or kalagayan ngayon sa Australia, feeling ko hindi ko tatanggapin. Kasi ginugol ko na lahat ng oras ko dito para maging permanent resident. At parang 1 taon na lang, makukuha ko na yun. So kung i-give up ko yung 1 year na yun, kapalit ng pera, parang masasayang lahat ng pinag-arapan ko dito. Pero magandang offer yun. If you have a successful business or career in the Philippines, gugustuhin mo pa rin ba pumunta sa Australia? Siguro, personally, nung nasa Pilipinas ako talaga, Zach, meron na akong successful business. And not to brag, I just want to be honest, it's a 6-digit monthly income and 9-digit yearly. So, kumbaga, I was earning millions back in the Philippines. But then, I still chose na pumunta dito sa Australia to stay out sa comfort zone ko para mas matuto pa ako sa iba't ibang culture. Parang lagi kasi akong curious Gusto ko malaman yung buhay dun sa kabilang side ng mundo. Totoo bang yumayabang ang mga Pilipino kapag nakakapunta ng ibang bansa, especially Australia? Okay, maganda yung tanong mo, Zach, Pero kanya-kanya ng ng pananaw yan sa buhay. Ang hirap sa gitna ng tanong mo, pero pwede kang yumabang, pwede kang hindi yumabang. But based sa aking experience, sa mga nakita, meron talaga mga taong yumayabang dahil may ipagmamayabang sila. Hindi dahil gusto nilang maging mayabang. Siguro result lang yun ng kanilang pinaghirapan. So kung ang definition mo ng mayabang ay prideful ka na dahil sa pinaghirapan mo, yun yung maling ibig sabihin ng pagiging mayabang. Pero kung yung yabang mo sa sarili mo ay dahil pinatunayan mo na sa sarili mo na pinaghirapan mo lahat ng ginawa mo sa abroad, tama lang yun. Pero to answer your question, totoong may mayabang. Dahil nakatapak sila sa abroad, lalo na sa Australia. At hindi ko na kailangan explain pa, malalaman din na lang yun. At sa mga nanonood nito. Yumabang ba si Skip Tan? Yumabang ba ako? Sige, sasagutin ko yan ng totoo, ha? Yumabang ba ako? So, 4 years ago, ako dumating dito, 2019. First time ko umuwi ng 2020 sa Manila. So, that's 1 year. Kung magiging honest ako sa experience ko, merong pag-landing ko first time ulit sa Manila, merong sense of yabang talaga, to be honest. Kasi galing ako ng abroad Kasi kung isa kang Filipino, tapos nakapunta ka sa abroad, nag-aral ka man or nag-work ka, pagdating mo sa Pilipinas, feeling mo iba ka. You're different. Lamang ka sa iba mong kapwa Pilipino, which is sometimes bad
yung ganong image. Pero yung yabang na yun sa sarili mo lang. Dahil alam mong na-achieve mo yung mga bagay far greater than sa sarili mo. Yun. So, parang internal yabang ka, hindi siya yung yabang, oo. vocalist na sabi mo sa or tinatrata mo silang iba. Yes. Yung yabang na yun sa sarili mo lang na, kaya ko naman pala. More on confidence. Yes, confidence. Yun yung tamang word, confidence. Masaya bang maging international student sa Australia? Masasabi kong masaya siya, lalo na kung galing ka sa Philippines at gusto mong kumilala ng iba't ibang lahi. So sa school ko, for example, nag-aral ako ng Masters in IT. May mga kaklase akong Spanish, Indian, Nepali. So masaya siya in a way na marami kang nalalaman na kultura. Hindi lang sa kultura ng Pilipino. So dahil doon, dahil may nakikilala kang mga iba't ibang lahi, mas lumalawak yung pananaw mo sa buhay. At dahil mas lumalawak yung pananaw mo sa buhay, mas nagiging mature ka. And masaya siya kasi you get to travel. Sa Sydney, for example, may mga, yung open house, for example, pwede ka tumambay dun. Or punta ka sa National Library. The whole experience of being an international student in Sydney is different talaga. Mahirap bang maging international student sa Australia? Mahirap po. Mahirap, Zach. Mahirap maging international student. Una-una, mahirap siya dahil kailangan mo maglabas ng pera. Yung pang tuition mo sa umpisa, which is, 250,000 to 500 to $500,000. At ang kalahating milyon ay hindi biro sa isang normal na Pilipino. Galing sa atin, pupunta dito. Mahirap kasi kapag nandito ka na, kailangan mo magkaroon ng multiple streams of income para mabayaran yung tuition mo. Kasi yung una, initial lang yun eh. Yung second sem, third sem, fourth sem, second year mo pa. So, mahirap. Number 3, homesickness of being a student. Nandyan talaga yan. Maliban na lang kung ayaw mo talagang kumalik sa Pilipinas at masaya ka dito. But, majority of the time, sa mga kaibigan ko, nakasabay ko dito, laging merong homesickness silang pinaglalaban. Kasi family-oriented tayo mga Pilipino eh. Gusto natin kasama natin kapatid natin, lola natin, pamilya natin, parents natin. So kung hirap lang, actually lahat siya puro hirap eh. Yun lang ang maganda sa Filipino. And sa part ko din na tuwing gusto kong sumuko, all the more na gusto kong lumaban. At doon ako proud sa pagiging isang Filipino international student. Posible ba na masuportahan mo yung family mo sa Pilipinas while studying in Australia? Suporta, depende sa suporta. Siguro meron lang extent or merong in Tagalog hangganan sa pagsuporta. Kung magsusuporta ka ng buong pamilya at sinusuportan mo sarili mo dito, parang imposible siya. Kakayanin siya pero at the expense ng iyong physical, mental, emotional, spiritual, lahat na ng health mo, lahat na. Sabog ka na. Kasi, ang hirap eh. Kung ikaw nga lang mag-isa dito, Zach, mahirap na. Paano pa yung nagpapadala ka sa Pilipinas? Kaya siya to an extent. Certain amount. Kaya mong itabi to for them. For you, what's the best thing of being an international student here in Australia? Sa tingin ko yung pagiging diverse ng culture. Meron tayong natawag na egalitarianism dito sa Australia, which means pantay-pantay lahat eh. Financially, kung ano yung sweldo mo as a student, kaya mo ring bilhin yung nabibili ng mga taong may full-time job. So, diverse, tapos there's an opportunity to work. Kahit 20 hours a week lang yun. Meron kang money to spend, to pay for your bills, for your rent. So, kaya siyang i-cover. Number 3 is yung freedom to travel all around Australia. Hindi naman porket na nasa isang city ka lang, like Sydney, doon ka lang. Dito pwede kang umikot. May Adelaide, Melbourne, Brisbane, Queensland. Meron kang freedom na ganun. And number 4, 5,
the ability to grow as a person. Yung malalaman mo yung hangganan mo bilang tao. Kasi ang hirap talaga ng buhay sa Australia or sa abroad, di ba? So, dito matetest kung hanggang saan mo kayang mag-grow at kung ano pa yung gusto mong malampasan sa sarili mo. What are the top 5 common challenges ng international student dito sa Australia? Sige, enumerate ko, Zach, yung, for me, yung top 5 challenges na na-experience ko dito sa Australia. Number 1, nung unang dating ko dito, wala akong alam at all. Hindi ko alam kung paano kumuha ng work. Wala akong connections. Kumbaga, isa akong alien. So, dumating ako dito, Zach, na walang connection. So, around 2 months din akong walang job. At ang mahal ng palitan ng PHP to AUD. So, burning yung pera ko nun during that time. Ang kinakain ko lang nun, everyday sushi. Kasi yun ay $3 lang. Pero pag kinumpit mo ang $3 sa AUD, yun ay nasa 90 pesos isang kagat. So, lunch ko na yun. So, finances, number 1. Kasi kailangan mong bayaran yung tuition mo pa. Kailangan mong bayad ng bills. Kailangan pong bayad ng insurance. At ang daming binabayaran. Hindi ko na-explain. Number 2 is yung cultural differences. Diba? Dahil first time mo maka-encounter ng ibang lahi, maisip mo na it's either I'm indifferent or it's either may inisip sila sa akin na iba or masyado na ako nag-overthink. Kasi to be honest with you, we're Filipino. Sometimes we think highly of other cultures. Pero sa totoo lang, mas magaling tayo sa kanila. Most of them. Number 3, homesickness. Kasi tumira ako sa medyo malayong lugar, sa Kabiasnan na. Kumbaga, nasa may Bulacan area na ako. Na ang travel from city sa bahay ko is around 1 hour and 30 minutes. At ang makikita mo lang, pauwi ay damuhan. So, mapapaisip ka talaga sa buhay. Isipin mo parang ang lungkot dito. Miss ko na yung family ko. Miss ko na yung kapatid ko, parents ko. Homesickness. Number 4, siguro yung pag-work. Yung pagtrabaho dito, hindi siya basta-basta. Kasi, in order for you to sustain yung sarili mo dito, kailangan magtrabaho ng 2 o 3. At hindi lang naman puro trabaho ang meron dito. Trabaho ka pa, plus studies, which is yung 5. Yung 5th point. Na, yung aral mo, mahirap din siya eh. Mahirap din siya, kailangan mo paglaanan ng oras kasi kung hindi, babagsak ka din. So, yun. Yun yung top 5 challenges. Mas madali bang makaipon sa Australia kaysa sa Pilipinas? Mas madali makaipon sa Australia kasi, oo. Madaling makaipon sa Australia kung wala kang binabayaran ng tuition. Yun lang. Ay, sa tingin ko, tuition fee yung pinakamalaking factor kung bakit hindi makaipon ng mga estudyante dito. Kasi ang laki ng kita, Zach eh. As a student, kaya mong kumita, lalo na kung holiday, kaya mong kumita ng 1,500 a week or more. And that's what? 50,000 in peso. Sorry, kino-convert ko. Pero, kaya ako sinabing mas madali makaipon dito kasi mas maraming opportunity to earn. Sa Philippines, sa totoo lang at alam mo yun, ang hirap kumita. Na kahit sunugin mo na kilay mo, hindi ka matulog, yung sweldo mo, yun lang talaga siya. Unless maging businessman or entrepreneur na may sarili kang oras mo. Magkano yung baon mo yung dumating ka sa Australia? Baon. Sige, magpapakatotoo ako dito sa tanong na to. Kasi meaning ko, yung baon ko lang nung dumating ako nung Feb 9, 2019, naalala ko pa yun, ay $200 lang. Which is, how much was that in peso? It's just around 7,600 to be exact. O, diba? 7,600 pesos. Alam mo, hindi... 7,600 pesos. Yes, correct. $200 at hindi alam ng parents ko yun. Pero, ang nangyari kasi nun, 200 lang dala ko kasi may 4 akong tita. So, every month, kay tita 1, tita 2, tita 3, tita 4 ako nakikitulog. Ditipid. Yun nga lang din, yung daily expenses ko sa transpo fee na mahal at sa food, naubos din agad yung $200 na yun within less than a month. But surprisingly, nagkaroon ako ng job sa Pizza Hut. Doon na yung first job ko as a delivery guy.
So magkano yung kinikita mo nun? Yung nasa Pizza Hut ka? Sige. Usapang pera. Usapang sweldo na ba to? Okay. Sige, nag-start ako sa Pizza Hut bilang delivery boy. Mumapatak ako ng bike, di-deliver ako ng pizza. Ang saya nun eh. Kasi yung mga pangarap ko dati gawin sa Pilipinas, ngayon ko lang nagawa. Nagsimula ako as $20 as a delivery guy. Per hour? Per hour yun. And then, 3 months after, natuto akong, syempre, Pinoy tayo. May curious tayo sa mga bagay-bagay. Natuto akong gumawa ng pizza kasi kakanood ko sa kanila. So, one time, yung manager ko, sabi niya, Skip, try mo gumawa ng pizza. Nagulat siya, marunong ako. So, tumaas yung sweldo ko ng $3. Naging 23. And then, after 3 months again, sabi ng manager ko na, baka pwede ka na maging assistant manager. Sabi ko, sige, pwede to. Nagka-cashier na ako. Gumagawa na ako ng pizza, lahat-lahat na. So, naging 27 na siya. So, from 20 to 27. Pero all around na yun. Delivery, cashier, tagagawa ng pizza, assistant manager. Yun siya. And that's 20 hours per week? That's 20 hours per week. So, roughly magkano yun per weekly? 400 to 500. Per week? Oo. Pagka Saturday, Sunday, iba pa yung rates na mas mataas. And do you think, was that enough to cover your tuition fee, your rent, your living expenses? Yung work ko sa Pizza Hut was just enough for my living expenses. Just for my food and my rent. As an international student here in Australia, ano pa yung mga work na ginawa? May makakaibang work na outside your lane. Okay. Just to survive. Okay. Just to make ends meet. Sasabihin ko sa Zach, nung 4 years na ako dito, no? Pero sa tingin ko, nagkaroon na ako ng 14 different jobs. From being a delivery boy, as a cleaner / janitor, and as a factory worker. Pero sige, umpisa natin sa number 1. Yung pinaka-add na ginawa ko talaga is naging delivery boy ako sa isang Filipino business na ang binibenta nila ay crispy pata at crispy ulo. So, ang ginawa ko nun, nagdi-deliver ako buong araw. Meron akong kotse. Sa loob ng kotse, merong mga 10 crispy ulo sa kotse na dinideliver ko. Tapos nagdadrive ako sa highway, natatawa ako, ang daming crispy ulo sa kotse ko. So parang, grabe no, sobrang odd nito. Hindi ko to gagawin sa Pilipinas, pero dito ginagawa ko. And I was paid $20 an hour for that. And second is, naging factory worker ako sa water bottle company. Sobrang weird nun kasi naramdaman kong maging factory worker. 12 hours yun, from 7 a.m. to 7 p.m. non-stop. Nagdalagay ako ng tubig sa drinking water. Tapos pinapile up ko siya para i-deliver sa mga groceries. And so much more. Do you think it's worth it leaving your family and friends in the Philippines just to be here in Australia? Kung pag-uusapan natin yung pag-grow mo bilang tao, hindi mo na maisip yung may iwan mo sila eh. Isipin mo lang yung sarili mo. Kasi at the end of the day, lahat ng ginagawa ko dito para din naman sa sarili ko at para sa future ko at para din naman din sa kanila yun. Para makapunta rin sila dito. Para ma-invite ko sila dito at para mag-enjoy kami lahat sa mga pinaghirapan mo dito sa Australia. How do you manage being a photographer, musician, entrepreneur while studying in Australia? Gandang tanong yan tanong ko rin sa sarili ko yun sa totoo lang. Hindi ko alam kung bakit sobrang dami kong ginagawa. Pero to answer your question, ako yung taong punong-puno ng passion sa buhay. Na kung merong mga isang bagay na sobrang interesado ako, pinaglalaanan ko siya ng oras at kino-compartmentalize yung oras ko para sa photography, sa entrepreneurship, sa pag-aaral. Totoo, limited lang yung time ko per week. Pero increments kasi siya. 1 hour per day, 1 hour, 1 hour, 1 hour. So nagagawa ko siya lahat. At grabe yung planning ko. So importante na meron akong planner at journal para natatrack ko yung progress ko. Bilang isang international student sa Australia, madali bang mag-start ng sarili mong negosyo? Sa totoo lang, tip 2 Tip 2 sa lahat ng
dumadating sa Australia, sa Sydney, or kung saan ka mang parte ng Australia, it only takes 30 minutes for you to have a business number. Not unlike in the Philippines, ang daming proseso. So kung isa kang negosyante at balak mo magnegosyo, madali magnegosyo dito. Sobra. Kung creative ka lang, at kung meron kang kahit onting capital, at kung meron kang friends to support you, aside from your daily job, mag-create ka ng side hustle or side business mo, pwede ka pang kumita ng doble than your daily job eh. So, very advisable yun to create a high side hustle dito sa Australia or business. Madali bang makahanap ng Filipino friends dito sa Australia? Madali naman. Madaling makahanap ng friends dito kung gusto mo. Okay. Kung talagang hinahanap mo yung Filipino culture or yung Filipino society, punta ka din sa Filipino group. Punta ka sa Filipino town. Or mag-engage ka online. Or sa Pinoy AUCD, nandyan. Pag nag-post ka ng I need a friend, ang dahil magko-comment dyan. So I think strong pa rin yung camaraderie ng Filipinos dito sa Australia kung gusto mo talaga magkaroon ng connections and network na Filipinos. Saan sa Sydney maraming Pilipino? Kalat-kalat yung mga Pilipino sa Sydney. Pero sa tingin ko, nasa Blacktown silang lahat. Nasa west na lang yung mga Pilipino ngayon. Dati nasa north daw Chatswood, yung mga ganong area. Pero ngayon, nasa west na. Yun, Blacktown, Marsden Park, naming Pinoy dyan. Pero kalat dyan laki, hindi mo masasabi. Para tayong mga ipis lahat. Sa Pilipino. Kahit saan pumunta, may Pinoy. Pinoy ito. Umulat ka na lang minsan, nagtatagalog na parang, ganun pa yung tsura mo. Pinoy ito. How would you compare yung lifestyle ng Filipino in Australia compared to Filipinos in the Philippines? Yung biggest difference? Grabe yung, Zach, yung life and work balance dito. Pag trabaho. Pero after ka magtrabaho, relax ka na. Punta ka ng beach, magba-barbecue ka with your family or with your friends. Or pinapahalagaan lang talaga ng employers mo or ng company na pinag-workan mo yung pagbalanse ng buhay mo at ng trabaho mo. Pag sinabing 5, tapos ka na sa trabaho, focus ka na sa family mo. Sa Philippines kasi, pag nagtrabaho ka, after mo mag-work, kung medyo kapos-kapos ka, kailangan mo pa mag-extra Kakayod ka talaga, magsusunog ka ng kilay. 2, 3, 4 jobs kung posible. Pero dito, sometimes one full-time job is enough to sustain your life and if you have family. Yeah. What was your motivation for coming to Australia as an international student? Ang pinaka-motivation ko, bakit ako nandito, kasi gusto ko mag-grow. Gusto kong mag-step out sa comfort zone ko sa Pilipinas. Ito yung reality sa Philippines. Majority ng students sa Philippines ay spoon feed ng kanilang parents. Diba? Lahat, buong buhay natin, parents na para sa atin, lagi tayong inalagaan, kinakapkap, ganun. Kinukup ko pala. Pagkagising mo, may pagkain na sa lamesa usually. Diba? Or minsan may driver ka pa nga. Pero dito, Zach, natuto ako lahat. Natuto ako maglaba, natuto ako magluto. Sarap ko pa magluto. Tapos natuto akong lahat sa buhay na ikaw na mag-isa. Na alam mo maging beneficial sa future pag nagkaroon ka ng sarili mong pamilya. Bakit Australia? Bakit hindi US, Canada, Japan, London? Bakit? Bakit Australia? Pinili ko yung Australia kasi napakalinis niya Ang linis niyang tingnan. Dati inisip ko kasi sa Australia, kangaroo lang, surfing, ganun. Pero pagdating ko dito, napaka-equal ng lahat Maganda yung work-life balance, okay din naman yung healthcare. Hindi rin masyadong racist yung mga tao dito. Grabe din yung respect and courtesy, sa totoo lang. Pag na-meet mo yung ibang lahi dito, napaka-respectful. Napaka-courteous ng mga tao dito. And number 5, ang daming job opportunities na pwede mong pag-workan. At hindi mahirap mag-shift ng career. Kung gusto mo maging IT, maging physio, accepted nila dito sa Australia.
What are the best things about Australia? Best thing, I think mabalik ulit ako sa equality. Pantay-pantay talaga lahat ng tao dito. Walang mas lamang or mas mababa. As long as you work hard sa profession or linya mo. Wala ring masyadong racist. Kasi accepted yung kahit anong lahi dito. You work together here. Yan. What are the things that you don't like naman about Australia? Meron ba? Siguro magpapakatotoo lang ako, Zach, ang lungkot din talaga dito. Kung isa kang Pilipino at mahal na mahal mo yung Pilipinas, tapos inisip mo yung pamilya mo, mga kapatid mo na hindi mo nakikita, na interact, na kausap, laging video call lang. May mga gabi talaga as an international student na mapaisip ka na, ba't ako nandito? Kasi minsan ang lungkot eh. Parang ang tahimik, ganun. Pero other than that, everything's good. What is your favorite place naman in Australia? Siguro, yung favorite spot ko is every time I see Opera House. Kasi dati, saan mo lang makita yun eh, sa internet, sa TV, sa... Alam mo yun, parang wow, Opera House, ano to, nung elementary high school ka. Pero ngayon, nakikita mo na siya sa harap mo mismo at ang amazing ng architecture. At as a wedding photographer, dun lahat yung puntahan ng mga kliyente ko eh. So, yeah. Okay. What's the best city? Sydney, Melbourne, or Brisbane? Yeah, okay. So, for the past 2 years, I've been traveling. Tumira ako sa Adelaide for 3 months. Melbourne, lagi ako nandun. Brisbane. Pero, naikot ko na lahat, na-realize ko na iba pa rin ang Sydney. Kasi ang bilis umuwi sa Pilipinas kung galing ka sa Sydney. May mga direct flights. Tapos, kumpleto din naman dito. Ang daming parks, ang daming beach. Andito yung center of business. Here. Did you experience any racism in Australia as a Filipino international student? Okay. To be honest with you, for the past 4 years, never ako naka-experience ng racism. Maybe it's just because yung mga tao na kausap ko na ibang lahi ay may mutual respect lang din sa akin na pinapakita ko sa kanila kung kaya bakit walang racism. Pero so far, thankfully, wala pa naman. Do you have any culture shock moments nung dumating ka dito sa Australia? Yeah, culture shock, 100%. Kasi hindi ko alam kung as culture shock to, pero yung mga boss ko kasi mga Aussies talaga. Like pure Aussies. And nagulat ako on how they speak. Hindi ko maintindihan. So, na-shock ako. Na-shock ako. Teka lang, hindi ko ma-process yung the way they speak. Hindi ko maintindihan. Ako na medyo okay. And pinapakiramdaman ko rin yung paano sila kaibiganin, paano sila sa workplace. So, yun, magugulat ka talaga eh. Kasi hindi mo alam. Ano naman yung mga bagay na sana nalaman mo before coming to Australia? Sana nalaman ko na hindi pala puro kangaroos lang dito. Akala ko kasi nung pagdating ko dito, sinabihan ako ng friend ko na, bro, baka boring dito. Kasi may kita mo lang dito, damuhan, kangaroos, kalabaw, mga ganun. Akala ko yung mga sa outback countryside yung Australia, ganun. Hindi naman pala. Pero to answer your question, sana nalaman ko, sana mas nagtanong ako sa mga friends ko sa Australia kung paano yung paraan dyan. Para na-headsapan ako. Why do you think Australian companies love to hire Filipinos? May isang sagot lang ako dyan. Mga Pilipino kasi masipag magtrabaho at matalino magtrabaho. At pinapakita talaga nila sa employers nila na worthy sila to be in that spot. But regardless kung nakita sila o hindi, yung puso ng isang Pilipino talagang matatag. So, kahit ano pang hirap niyan na pagdaanan tulad ko or tulad mo, na kahit laging may mga trials and paghihirap, lahat gagawin to get things done in life and in work. What is the worst thing that ever happened to you in Australia? Okay. Worst thing.
Worst thing na nangyari sa akin as an international student. Sumakay ako ng train, hindi ko alam na wala nang laman pala yung bangko ko. Wala nang laman kasi wala na akong ipon. Naubos yung sweldo ko. Nagbayad pa ako ng tuition fee during that day din at wala na talaga. Sagad na yung bank card ko. So medyo nakakaya kasi pag tap ko, decline. Tapos pag tingin ko, 0 na, negative pa. Di utang pa ako. So nakakaya. So, wala akong choice kundi lakarin pa uwi. Umuwi ako. Naglakad lang ako ng like 10 kilometers. Ganun kalayo siya. At pinasalamatan ko yung mga ganong moments sa life ko. Ngayon, after 4 years. Kasi kung hindi dahil doon, hindi ako mas maging resilient. At hindi ako mas maging wise when it comes to money. And making things work. Yun. Madali bang makahanap ng romantic partner sa Australia? Gusto ko sabihin na hindi. Kasi 4 na taon na ako dito, wala pa rin ako nakahanap eh. Alam mo yun? Siyempre, galing ka ng Pilipinas. Tapos iniisip mo, baka pagdating ko ng Australia, makahanap ako ng Aussie white blue eyes. Blue eyes na po. Wala eh. Depende sa yun eh. Kung yun yung hanap mo, by all means, gagawin mo lahat para hanapin yung love life na yun eh. Pero minsan, kahit harap ka ng hanap at hindi para sa yung tao na yun, hindi rin eh. So, to answer your question, madali ba o hindi? Nasa sa'yo yun, kung gusto mong madali o hindi. So, for you, hindi siya madali. For me, hindi siya madali. Ewan ko, baka choosy lang ako. O baka hindi ko palang nahanap talaga yung para sa akin. Period. If you can go on a holiday to the Philippines tomorrow, saan ka pupunta? Philippines tomorrow. Punta ako ng Siargao. Kasi tagal ko na hindi napuntahan yun. Tagal ko na gustong puntahan yun at hindi ko pa napupuntahan. Kasi ang ganda dun eh. Surfing, kain, island life, chill. Yan. What are the things naman that you miss the most in the Philippines? Number 1 dyan yung pagkain. Pagkain ng nanay ko. Yung pagising mo, naka-ready na yung breakfast. Pag lunch, ready na yung lunch, adobo, sinigang. Alam mo yung daming ulam. Dito kasi sa Sydney, ikaw yung gagawa ng ulam mo eh. Minsan wala ka ng oras, cup noodles or sandwich. Pero, food talaga. What are the 3 things in the Philippines na sana meron din sa Australia? Siyempre, number 1, alam ng lahat yun, Jollibee. Number 1, Jollibee. Sarap eh. Number 2, sana meron ditong meron ditong mga street food na fishball kikiam, ganun, di ba? Ihawan. Meron naman ata, hindi ko lang siguro alam. Pero sana meron. Number 3, ano ako maisip eh. Naisip ko, actually, Jollibee lang yung sagot ko dyan sa 1, 2, 3. Jollibee, bilisan niya na. Sinong celebrity or artist or banda or personality na namimiss mo sa Pilipinas? Mga artista. Ewan ko, parang nakakamiss yung showbiz sa Pilipinas eh. Wala kasi dito niya, hindi uso dito yan eh. Pero yung namimiss ko panoorin yung mga live gigs eh. Live gigs ng Ben and Ben. Live gigs ng Porokyo ni Edgar. Yung mga ganun. At yung Katniel, yung mga ganun. Why do you think there are so many Filipinos moving to Australia? Tingin ko maraming lumilipat na Pilipino sa Australia dahil upang magkaroon sila ng mas maganda at mapayapang buhay. Hindi ko sinasabing magulo sa Pilipinas, pero may something talaga sa Australia kung ba't lumilipat yung mga Pilipino dito. Number 1, work, finances. Number 2, freedom and accessibility to nature, beach, food, culture, diba? Mountains, parks. Sobrang easy eh. And number 3, yung healthcare din. Once may insurance ka, covered lahat eh. Why do you think there are so many international Filipino students coming to Australia? Sa tingin ko mabenta yung Australia sa international Filipino students kasi binibigyan sila ng opportunity na mas mamulat pa sa kabilang mundo maliban sa Pilipinas.
Alam kasi nila na pag umapak sila ng Australia, makakamit sila ng iba't ibang tao, iba't ibang kultura. Magkakaroon sila ng opportunity to work. Work na hindi mo basta-basta makuha sa Pilipinas. And number 3, yung fact na makakapag-travel sila at makakapag-enjoy. Yan. What advice can you give to the Filipinos who are wanting to come to Australia? One biggest advice I could give to them is, aside from doing the research, just take a leap of faith. Gawin mo lang talaga. Kung sa tingin mo na yun yung nararamdaman ng puso mo, at alam mo may means ka rin financially to do it, go for it. Kasi mag-fail ka man dito or maging successful ka man, win-win pa rin siya. Everything you charge to experience. At bawat stage or season sa life mo patungo dito sa Australia, lagi kang may matututunan at magagamit mo sa future life mo. Anong advice naman yung mabibigay mo sa mga Filipinos na kakadating lang sa Australia? Ito yung advice na gusto ko sana ibigay sa sarili ko nung dumating ako 4 years ago. Sana mas inalagaan ko yung mental health ko. Kasi minsan malulunod ka sa babayarin, malulunod ka sa assessments mo, malulunod ka sa pagod. Pero aanin mo naman lahat ng yun kung yung sarili mo na mismo, o lalo na yung pag-iisip mo o yung health mo, nasisira na. So siguro magandang balansein mo lang. Wag mo masyadong i-overthink lahat ng bagay. At importante talaga na manalig ka lang sa Diyos na magpo-provide siya sa'yo. As long as you do your part. What is the most important lesson that you learned as an international student in Australia? Lesson na natutunan ko is to be resilient. Roller coaster ride ups, downs. Kung hindi man pera ang problema mo sa family, kung hindi man sa family, sarili mo. Ganun up, down, up, down. Pero yung gitna nun, pagiging resilient mo, yun yung makakatulong sa'yo na mas umangat ka lalo pataas. Gradually, increments, one by one, step by step, compound effect siya, going up. Maraming beses ko na kasing gustong sumuko, lalo na nung COVID. Wala na ako nun. Wala na akong pera, wala na akong tuition. Depressed din ako noon, heartbroken pa. Sabi ko, ano pa ba? Ano pa yung purpose ko dito sa Australia? Wala na, uwi na lang ako sa Pilipinas kasi wala namang nag-work dito Pero na-realize ko kung nag-give up ako noon, hindi ko rin makukuha kung ano yung meron ako ngayon, which is power and strength and the wisdom to move forward and be a better person out of it. Fast Talk with Skip Tan. Alright. Game. Adobo or fish and chips? Adobo. Boracay or Bondi Beach? Boracay. Liver spread or Vegemite? Vegemite. BGC or Sydney CBD? BGC. BGC, ito talaga. Angkas or Uber? Angkas, mas mabilis. Kasi wala angkas dito Kangaroo or Asang Kalye? Asang Kalye. Lagaan ko yun. Flat tops or Tim Tam? Flat tops. Favorite ko yun nung bata ako. Winter or summer? I hate winter. Summer. Isaw or meat pie? Meat pie. Westfield or SM Mega Mall? Westfield. SM Mega Mall. Childhood. Mas masaya dun. Baguio or Threadbo? Baguio. So, daming gagawin. Oo, saraming gagawin. Gold Coast or Siargao? Siargao, let's go. If there's one thing na makakapagpabalik sa'yo sa Pilipinas for good, ano to at bakit? Grabe Siguro masyadong personal yung question ko. Pag sinabi siguro ng lolo ko na, Skip, umuwi ka na. Kailangan na kita dito. Uwi ako para sa kanya. Siguro ganun kalalim yung impact ng grandfather ko sa akin.
Ganun ko siya kamahal. At yung words niya, kahit few lang, pag sinabi niya sa akin, susundin ko. To family. Family. If someone will give you $10 million, not pesos, dollars, today, will you move back to the Philippines or will you stay here? Ang hirap ng tanong mo, ah. I think I'll move back. $10 million, I'll move back. I'll create my business empire and create more opportunities for Filipinos as an entrepreneur. Mas fulfilling yun than to spend all my millions here just for myself. Mas pipiliin kong tumulong sa kapwa Pilipino sa Pilipinas. Saan mas masarap mabuhay? Sa Pilipinas o sa Australia? Pwedeng both o isa lang? Isa lang. Mas masarap mabuhay sa Pilipinas. Kung may pera ka, afford mo lahat. Punta ka sa beach, bili ka ng ganito, tulungan mo yung sino man yung gusto mong tulungan, spend time ka with your family, travel ka, patayo ka ng basta, kompleto sa Pilipinas, sa totoo lang. What's your top 3 Philippine destinations? Top 3 Philippine destinations. I think number 1 would be Bacolod. Masarap talaga pagkain dun. Chicken inasal. Malapit din yung mga beach. Number 2, Boracay. Kasi napakalinis sa Boracay ngayon. Sarap din ang mga pagkain dun. Kompleto din dun ngayon. Number 3 is, I think, would be Baguio. Iba yung feeling pag nasa Baguio ka eh. Malamig, masarap yung pagkain, maganda yung kultura. Ang ganda rin nung pag-welcome sa'yo ng mga tao dun at mura yung thrift shop sa Session Road. Skip Tan, thank you for being on the show. Thanks, Zach.